Asek, ang first question namin, ano po ba ang DSWD Therapy Project? Kailan ito sinimulan? Sino ang mga pangunahing makikinabang dito sa project na ito po? Asek? Yes, unang-una kami nagpapasalamat sa UNTV at binigyang daan niyo po ang DSWD para maipaliwanag itong bagong inisyatibo ng aming pong kagawaran sa ilalim ng pamumuno ni Secretary Rex Gatchalian. Alam niyo po, meron tayong bagong programa, ito yung tinatawag natin na Therapy, which also stands for Therapy for Fee. For free, I mean to say, na isang programa nga po na inilunsad noong pong 2025. So we piloted this last year na kung saan nga po gamit natin yung cash for work a modality for persons with disabilities. Ito po ay sa ilalim ng Kapit-Bisig Laban sa Kahirapan Comprehensive and Integrated Delivery of Social Services o mas kilala sa tawag po na KALAISID. At kasama po at katuwang ng DSWD ang attached agency nito na National Council on Disability Affairs sa pagpapatupad nga po ng programa na ito. So ano po ba yung therapy? Ito ay isang inisyatibo na naglalayo na bigyan ng pinansyal na tulong yung pong mga care workers o yung mga individual na nag-aalaga ng persons with disabilities. Lalong-lalo na yung mga persons with disabilities na nasa high support needs o yung mga persons with disability na limitado o talagang wala silang kakayahan sa pang-araw-araw na gawain. Kabilang na dyan yung may irreversible physical, sensory, intellectual o psychosocial impairments na permanenteng humahadlang sa kanila pong kakayahan na makilahok sa substantial and gainful activities. Kumbaga sila talaga yung nandun na lang po sa kanila pong mga tirahan at hindi na rin nakakagalaw at hindi na nga po nakakapamuhay ng normal kagaya ng ibang individual. So sila po, meron kasi silang mga kaanak o mga care workers o yung nag-aalaga sa kanila. Pero mahalaga kasi na upang maipagpatuloy yung pag-aalaga sa kanila ng kanilang mga care workers, ay mabigyan din po sila ng tulong o sapat na intervention. Batay nga po doon sa isinagawa natin na pilot implementation noong pong 2025, meron pong 387 care workers na mula po sa pamilya ng mga persons with disabilities na yon ang nakatanggap ng tulong mula sa programa tulad ng financial assistance at training. Alam po natin na yung pag-aalaga sa isang individual na tuturing po natin na person with disability is also a commitment at yun ay nangangailangan ng panahon o yung pag-aaruga ay talagang nagre-require ng panahon at atensyon. But we also recognize that these care workers also have needs at may mga kinakailangan din pong pagkagastusan, alalahanin, at may mga kinakailangan nating i-provide na assistance sa kanila. So sino po ba yung mga tutulungan natin under the therapy? Of course, ito po yung mga tagapangalaga ng mga persons with disability na meron pong permanenteng kapansanan. So sila yung nangangailangan ng matinding pangangalaga, tulong para sa pang-araw-araw na gawain. But lagi nga na po namin sinasabi sa DSWD, we also care for the caregivers. Kaya po meron tayong ganito pong inisyatibo na therapy project. Okay, care for the caregivers, Miss Jackie. That's the Yes. project. Ayan, okay. Ganda nito. Sige, Miss Jackie, palalimin pa natin yung ating discussion with Asik Irene. Go ahead with your question po. Thank you. Yes. Yes, thank you rin po. Asik Irene, no, paano naman po yung proseso, kunyari ng mga assessment po, yung mga referral system para makapasok naman po dito sa programa ninyo? Thank you po, Asik Irene. Yes, Ms. Jackie, ang DSWD ay nakikipag-ugnayan po sa local government units
Kasi po yung mga LGUs ang nakakaalam o nakakatukoy kung sino po yung mga pamilya sa kanila pong lokalidad na merong mga persons with disabilities na belonging doon sa high to full support needs. Batay po doon sa isinasagawa nila na eligibility assessment tool. At ang mga local government units din po ang nakakaalam kung sino-sino yung mga care workers o yung nag-provide ng pangangalaga doon nga po sa mga persons with disabilities na talagang matindi po yung kanilang support needs. So, batay po doon sa isinagawa nga natin na pilot implementation, nagkaroon tayo ng target allocations across regions. So, meron pong mga region na magta-target na mag-serve ng mga therapy beneficiaries at sila po yung tinarget natin para dun sa cash for work for persons with disabilities. Halimbawa po, for region CAR, so na-identify po natin na merong 470 na target po natin. Ano po? And in region 1, we have the same number. So kung titignan mo yung nationwide na target natin, nasa mahigit 9,000 po iyan na beneficiaries. But of course, sabi ko nga po, we're in close coordination naman with the local government units. So kapag may i-endorso, we will check kung sila po ay pasok din at qualified and pwedeng enroll dito sa programa. Ang importante, Ms. Jackie, we work closely with the local government units for the entire process on the assessment or para dun sa referral naman ng mga makakapasok sa program. Okay. Yes. Asik Irene, Miss Jackie, tatanong ko, kung may limit ba kung ilang sessions ang teka, liwanagin muna natin tungkol doon sa may limit ba, let's say for example, yung caregiver mo ay medyo malala yung sitwasyon. Hindi lang isang caregiver ang kailangan. May ano po yun, mayroon pang umaga, mayroon pang gabi. Nag-a-allow ba kayo ng dalawang caregiver na pwedeng i-enroll dyan? Ito pong binabanggit nyong tungkol dito sa therapy. Anong session ito? Anong klaseng therapy daw po ito? At ilan ang sessions na pwedeng i-avail ng therapy project? Yung pangalawang question po, galing yan sa ating kababayan. Please go ahead po, Asek. Thank you. Yes, Miss Annie. Alam niyo po yung therapy, ang tinutugunan po ng proyekto na ito ay yung pangkaraniwang activities na isinasagawa ng caregiver sa pag-aalaga nga ng mga persons with disabilities with high support needs tulad ng activities of daily living. Kagaya po ng pagpapaligo, papalit ng kanyang damit, yung pagpapakain, and then yung mga mobility at ibang personal tasks na critical sa pag-maintain ng dignity and daily functioning ng persons with disability with high support needs. Kasi di po ba, ito yung sinasabi natin mga persons with disabilities na talagang hindi po kaya, wala nang kakayanan na gawin yung mga normal activities. Kaya yung hindi na nila kayang pakainin yung sarili nila because nga po of their mobility constraints or limitations, hindi makapaligo, kaya nangangailangan po sila ng care worker. At yung care worker na yon, kinakailangan nga po natin na makapacitate din. And of course, mabigyan ng assistance. Ngayon, sabi ko kanina, we implement this program using the cash for work modality. So, kung halimbawa po, yung care worker ay nagsuserve o tumutulong doon sa person with disability with high support needs 4 hours a day. Sabi natin 4 hours po day niya na pinapakain, pinapaligo, no? And then magsuserve siya for 20 days. So yung tulong pinansyal niya ay equivalent doon sa 20 days multiplied by the regional minimum wage rate in that area. So meron po siyang matatanggap na tulong pinansyal of that amount. But apart from the financial assistance, kinakapacitate natin sila. Nag-undergo rin sila ng training para po mas mabigyan nila ng mas malalim
na atensyon, mas mapagkalingang pag-aaruga yung pong mga persons with disability with high support